Sa mga tulad niyang basketball player, pwedeng-pwede yung mga ganitong gupit. Number 4 na clipper guard ang ginamit natin sa ibabaw ng kanyang buhok. Siyempre dapat ay less maintenance na wala na siyang aayusin para wala nang sagabal kapag ikaw ay naglalaro ng basketball, swabe-swabe ka nang tumira. Layup ka man, mag 3 points ka man, or ikaw man yung re-rebound, talagang swabe. Pagkatapos natin gamitan ng number 4 na clipper guard, syempre gumamit tayo dyan ng trimmer. Ginawa natin ng lineup ng pa-curve na line sa lugar ng pag-i-start natin. And then ganun din dito sa likod. Puporma na natin bikat at tatanggalin na rin natin yung mga sobrang buhok dito sa ilalim before tayo mag-start sa next natin gagawin. And then number 2 na clipper guard. Kung ano yung hugis na ginawa natin pinakang baseline, ganun din yung hugis na gagawin natin pagbawas. Rainbow move or technique ang gagawin natin kapag burst fade. Para lumutang naman yung kanyang sideburn, hindi natin masyadong itataas dito sa may patilya niya. And then 1.5 na clipper guard. Mas maganda kasi yung dumadaan tayo sa step by step na proseso dahil mas nakikita natin yung unti-unting pag-blend nito or yung hugis ng pagpapalit or pag-transition. And then 1 guard, di ba? Nag-start tayo sa number 2, 1.5, 1 guard. Siyempre, pagkatapos ng 1 guard, ang ine-next na natin dyan yung pinakamanipis natin na clipper guard. Kaya ang ine-next natin dyan, 0.5 naman ang ating gagamitin. Pupokus na tayo dito sa pinakang baseline. Nakikita na agad natin yung forma na gupit na ating ginagawa. Astig or maangas talaga ang dating ng mga ganitong klase ng gupit sa mga basketball player. And then 0 close, 0 half. Laruin natin yung adjuster para mabura natin yung lines dito na ating ginawa. Napaka basic lang o hindi mahirap gawin. Lagyan lang natin ng konting design dito para naman mag-highlight yung magandang forma ng ginawa nating burst fade para sa kanya. And then bago tayo mag-ahit, siyempre dapat binabasa muna yan ng nakalagay sa bulak para hindi umagos yung tubig. Ayun. Ahitan natin yung noo. Ahitan natin yung mga gilid. Siyempre ganon din. Ahitan na rin natin yung ginawa nating simple design dito sa may likod ng kanyang tenga saka itong bikat dito sa likod. Pwede nating tawagin yung gupit na ito na burst fade na semi-kalbo. Ayun. Diba? Okay na. Sigurado mapapatanaw ka sa yung barbero. Burst fade pa rin to. Yeah. Oo, burst fade pa rin yan. Mapapasagot mo ng barbero ng gano'n. Maraming salamat mga kabarberos sa inyong panonood.